Kinukwestiyon ng isang senador kung saan napupunta ang bilyon-bilyon pisong pondo ng gobyerno na ginagamit sa pampagawa ng mga flood control project. Sa kabila kasi ng mga sinasabing proyekto, nalubog pa rin sa baha ang maraming lugar sa bansa sa pananalasa ng habagat at bagyong Karina. At yan ang tinutukan ni Mav Gonzalez. Pulo ang mga bahay sa May Kawayan, Bulacan na lubog sa malawakang pagbaha roon dahil sa mga pag-ulang dulot ng bagyong Karina at habagat. May mga sira-sirang bahay. Nakita yan sa aerial inspection kanina ni Senate Public Works Committee Chairman Senador Bong Revilla ng DPWH at MMDA. Umikot din sila sa ibang lugar sa Bulacan, Pampanga at Camanava. Si Pangulong Bongbong Marcos nauna nang bumisita sa Quezon at Rizal. Sabi ng Pangulo, babalikan ng gobyerno ang ating Comprehensive National Master Plan para ayusin ang drainage systems, magtayo ng flood barriers at paigtingin ang early warning systems. Tanong ni Senate Finance Committee Chair Senador Grace Poe, saan ba napupunta ang bilyong-bilyong pisong pondong inilalaan ng gobyerno sa flood control? Nakakainis na nakakapanggalaiti nga sabi mo na parang ginagawang palanggana na itong Metro Manila at mga ibang parte ng ating bansa. Samantalang napakalaki ng ginagastos ng gobyerno pagdating dito sa mga proyektong flood control di umano. Sa 2024, tumaas pa nga yung budget, nasa 244 billion pesos. Kung yan ay di-divide mo ng 365 days, parang lumalabas na 670 million kada araw ang ginagastos natin sa flood control pa lang ng DPWH. Sa mga pagdinig-aniya ng Senado, nakita nila na yung mga proyektong pag-repair ng dike o irrigation system hindi pa natatapos o kulang-kulang. Hindi rin daw nila makita ang pruweba na totoong nagkaroon ng dredging. Kaya pag tinalakay na ang panukalang 2025 national budget sa Senado, sabi ni Poe, hindi naman to tama sa ating mga kababayan na naantala ang kanilang pamumuhay, trabaho, kaligtasan, dahil sa kapabayaan o dahil siguro sa ginagawang kalokohan ng iba. Kaya hindi na implementa itong programa ng tama. Paliwanag ng DPWH, mahigit 5,000 flood control projects sa buong bansa ang natapos na mula July 2022 hanggang nitong Mayo. Mahigit 5,000 ang ginagawa pa. Sa Metro Manila halimbawa na nasa state of calamity, 656 flood control projects ang natapos na, mahigit 500 pa ang ginagawa. Since nandito po yung economic activity, yung carrying capacity ng Metro Manila, that will only cause flooding. Kailangan nyo ng, pag marami kayong tao, kailangan nyo ng additional power, water supply. Kailangan po nating sabay-sabay na tugunan to. Gumana naman daw ang pumping station sa Metro Manila nung bagyong Karina. Pero una, sinasabi natin yung intensity, yung volume ng water. Ang Manila Observatory ay nakapagtala po ng 329 mm for 12 hours. Kung ikukumpara natin po ito sa Ondoy, ang Ondoy po ay may 450 mm. handa naman daw ang DPWH magpaliwanag at magbigay ng datos kung mag-iimbestiga ang Kongreso sa malawakang pagbaha.